So, sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung ginagamit kong troops dito sa Legend League sa Town Hall 17. So, kahit rush ka sa Town Hall 17 o kahit Town Hall 16 ka, pwede mo magawa tong attack strategy na to. I think marami na nakakaalam ng attack strategy na to, and dito sa video na to, ipapakita ko lang sa inyo kung paano ko siya ginagamit. And kapag nagamit mo siya ng maayos, mas malaki yung chance mong ma-3-star yung base sa Town Hall 17. So, check natin dito sa aking lag para makita mo na gumagana talaga tong attack strategy na to na maka 3 stars Legend League. So, ayan, bali naka 8 straight na 3-star ako dito sa Legend League gamit yung attack strategy na to. So, ayan, di ba? Puro 40 na trophy siya. Para makita mo kung ano yung army na ginagamit ko, bali ito yung mga hero, ito yung mga pet, at saka yung mga equipment na kailangan natin dito sa attack strategy na to. Ito naman yung mga troops, Root Rider, tapos yung ating Valkyrie, yung healer, Electro Titan, Warden Apprentice, tapos mga ilan-ilan na pang clean na troops. Ngayon itong witch, itong archer, itong minion, at saka itong balloons. So ito yung mga spell. Tapos dito naman sa Clan Castle troops, naglagay ako ng isang Valkyrie, isang bowler, isang headhunter para sa hero. Tapos kung mapansin mo, meron ako isang ice golem at saka isang super Valkyrie. Tapos yung spell naman na nakalagay dito sa aking Clan Castle is isang rage at saka isang free spell. Sa siege machine naman, ang ginagamit ko dito is itong troop launcher. So kung wala ka pa nito dito sa iyong siege machine, pwede mo siya i-request dito sa iyong Clan Castle. Kaya ginagamit ko itong ice golem at saka itong super Valkyrie kasi parang meron ka ng isang free spell na magagamit sa defense ng kalaban. Tapos, at the same time, kung merong poison tower o merong poison bomb sa defense ng kalaban, maganda itong Super Valkyrie. Kasi ang gagawin nitong troop launcher, itatapon niya yung mga troops na to ng paisa-isa. Tapos, once na namatay nga itong Ice Golem o itong Super Valkyrie, mapapakinabangan siya ng ating mga army. Parang hindi lang tayo nakarelay dito sa spell na na-donate sa atin dito sa Clan Castle. So, yung balloons naman, ginagamit ko siya para pang trigger ng mga Seeking Air Mine. Tapos itong aking archer at saka minion, pang clean up siya ng mga remaining building para hindi tayo ma-short sa time. So meron na akong healer puppet dito sa aking queen. Meron pa akong healer dito sa aking troops. May kita mo kung bakit gano'n. Napakarami kong healer. Magano siya, mag-matter siya mamaya right after mapanood mo itong attack strategy na to. So simulan na natin. So ito yung unang attack. So kapag ganito yung structure ng base, nasa sulok yung town hall, as much as possible, wag na muna natin siya i-focus kasi parang mas malaki yung value na makukuha natin kapag hindi tayo nag-focus agad sa mga town hall na sa corner. Pero depende rin sa mga case, sa mga situation. Pero sa situation na to, hindi ko muna i-focus yung town hall. So dito tayo magi-start sa taas. Tapos once na i-funnel na ng Royal Champion itong mga defense dito sa taas, pwede tayong gumamit ng mangilan-ngilan na Valkyrie para i-clean up o kaya iayos yung ating funnel para dumiretso yung ating army papunta dito sa gitna. Kung hindi man dyan sa gitna, dito sa gilid, papunta dun sa town hall. So, ang gagawin ng ating, ayan, yung Royal Champion charge, gamit yung invisible spell. So, para kuhanin yung mga defense para hindi dyan pumunta yung mga Root Rider mamaya. So, ayan, may kita mo, medyo nililinis na natin yung mga defense dito sa compartment na to. May kita mo dito, ayan, wala nang defense, di ba? So, pagkatapos to, naubos na natin yung pag naubos na natin yung mga defense para hindi lumiko yung ating mga Root Rider mamaya. Yung mga Valkyrie naman, may kita mo, naglagay ako dito sa bandang taas. Tapos, next niyan, dito sa may bandang Hero Hall. So, bakit ko ginawa yan? Para mangyari kapag nawasak yung mga part na yan, dito natin mag-spam sa bandang gitna para yung ating mga army, it's either pumunta sila dito pababa o pwede silang pumunta dito sa gitna. So, tapos dito tayo gagamit ng mga hero ability para mapasok natin tong monolith, itong town hall, and etc. So, yan. So, yan na yung Root Rider natin. Tapos, spam na natin lahat ng ating mga army dyan. So, pag ginawa natin pag nilabas natin yung ating queen, as much as possible, nakatutok siya. So, dito nagkamali ako. Saan man lang napunta yung giant arrow. Sayang, hindi ko na-damage yung town hall. Pero okay lang. So, kapag medyo nakagitna na siya, pwede na natin gamitin yung Grand Warden ability. Ako, usually, pinagsasabay ko talaga yung Grand Warden ability, yung ability ng King, yung Earthquake Boots, at saka yung Soccer Ball ba yun? So, Spiky Ball, tapos yung Rage. So, may kita mo. So, pagkatapos nun, ayan yung Troop Launcher natin para sa backup na troops. Ayan ang maganda sa Troop Launcher eh. Parang ibinabato niya kung nasaan yung ating mga army. 'Di ba? So, ayan, yung free spell naman para hindi lang masyado ma-damage yung ating yung ating mga base.
So, may kita mo, sunod-sunod na Invispell. Hindi natin finokus yung Town Hall. Dito tayo nag-focus sa taas. Pero may kita mo na marami pa tayong mga army na natitira. So, meron tayong mga... Yan. Meron pa tayong mga pang-clean up mamaya. Pero may kita mo na maganda. Maganda yung kinalabasan nito, attack strategy na to. Nakuha ko dito yung aking plano na sumang-ayon. 'Di ba? Dito sa base na to. So may kita mo halos meron pa ako ilang hero na buhay. So ayan. So yung aking revive spell naman, ginagamit ko siya usually sa Royal Champion talaga kasi ang Royal Champion naka-focus siya sa defense. Pero case to case basis din yung paggamit natin ng revive spell as much as possible. Gagamitin lang natin to kapag tinatank na meron ng mga army sa nakapalibot sa ating Royal Champion. Kasi kapag ginamit natin yung revive spell ng walang nagtatank sa mga defense, pagka-revive natin sa Royal Champion, mamamatay ito kaagad. So kapag yun yung ginawa natin, napakalaki ng chance na mat-3-star natin yung base. Bali, ito yung first attack natin. So, diretso naman tayo sa second attack. So, dito tayo sa second attack. So, sa ganitong layout naman, ang ano ko naman dito, mag-funnel ulit tayo gamit yung Royal Champion, saka tayo mag-spam ng mga troops. So, kapag mag-funnel ka gamit yung Royal Champion, as much as possible, makakuha ka at least ng mga ilan-ilan na core defense dito sa kanyang base. Isa pa, para sulit din yung ating invisible spell. As much as possible, dapat yung kung saan natin i-drop yung Royal Champion, malapit yung defense sa kanya para bago natin siya invispell, nakadikit na siya dun sa mga defense. Mas marami siyang makukuhang value kapag ganun yung ginawa natin. So, sa case na to, dito tayo mag-start sa bandang baba gamit yung Royal Champion. So, kapag nakuha natin to, ang goal natin is makuha tong monolith, tong multi-target na multi-gear tower. Itong Inferno Tower. So, yun yung ano natin, yun yung goal natin, makuha natin yan. So, simulan na natin. So, kapag nakuha natin yan, yung part na yan, dito naman tayo mag-spam ng mga army natin. So, bago natin spam yan, kailangan mawasak muna natin tong tatlong ito para hindi lumiko yung ating mga army dyan papunta doon sa taas. So, ang gagawin natin, pag nawasak natin yan, dito tayo mag-spam para dire-diretso sila papunta dito sa gitna, sa core, sa town hall, saka sila iikot papunta agad yan. So, simulan na natin. 3, 2, 1. So, ayan yung ating Royal Champion. So, Invi. Okay, invisible. So, kapag na-damage ko na yung isang defense, idadamay ko na sa invisible spell yung defense na yun kasi makukuha naman siya ng makukuha siya ng electro boots, yung damage ng electro boots para wasakin mismo yung defense. So, may kita mo, ayan, oh. So, nakuha natin. So, hindi natin nakuha yung monolith, pero okay lang. So, ayan, napalabas pa natin yung clan castle troops niya. Diba? So, dito, ang plano natin, dito tayo mag-spam ng ilang Valkyrie. Tapos, yung mga ating mga army. Queen ability, Giant Arrow. So, ilabas natin yung mga hero. Yung Root Rider, Valkyrie. Tapos, yung ating mga army. Yung balloons para hindi masyado mamatay yung ating mga angel. Pan-trigger ng mga traps. Poison naman natin dito. Tapos yung ating Grand Warden ability, yung ating King ability, tapos yung ating Royal Champion recall natin pag nasa gitna na. So, i-freeze ko sana yung Town Hall at saka yung kaso nag-fail na-freeze ko yung Poison Bomb pero okay lang. Makikita mo na itrapo na niya. Minsan kasi ang ginagawa ko, inuunahan ko talaga na i-freeze yung Poison Tower o yung Poison Bomb. Diba? Akala ko makukuha ko yung Town Hall at saka yung Poison Tower na yun. Pero hindi ko nakuha. Ang fail na fail yun. Pero okay lang. Manage pa rin natin na makuha tong base na to. So, gamit naman yung mga ilan-ilan na pang clean up. Gaya na sabi ko kanina. Yung Archer, yung Minion. Diba? Sa baba lang sila. Kung saan hindi sila abot ng defense. So, may kita natin dito. Ayan, maganda yung ating... May kita natin dito. Maganda yung pasok na ating mga army. Sa labas. Ayun, panglangaw. Sige, sige. Ano yan? Ano?
Baby na. Kulit po. So, yan. Bali, hindi ko na nakita kung paano nangyari. So, nakuha natin tong base na to gamit yung plano natin na yun. So, nakuha naman natin siya and na 3-star natin. So, dito naman tayo ngayon sa third attack. Bali, dito naman sa layout ng kanyang base, may kita mo dito na kahit saan naman pwede ako dito mag-funnel gamit yung Royal Champion Charge. Pero mapapansin mo dito, unang pinapansin ko talaga dito kapag kompleto yung defense niya is itong Fire Spitter. So, yung Fire Spitter niya nakatutok sa baba. So, may kita mo, mawawalan ng value yan kapag yung attack strategy natin, ginamit natin dito sa taas. Ibig sabihin, wala nang kwenta yung, niya na yan, Fire Spitter na yan. So, ang gagawin natin is, simulan natin siya dito sa taas. Pwede ako mag-Royal Champion Charge dito, papunta dito sa mga hero, pero hindi ko yung gagawin kasi, ang makukuha lang natin dito is mga ilang maliliit na defense lang. So, para mas maganda, ang gagawin natin, dito tayo magro-Royal Champion Charge sa bandang kaliwa. So, pagkatapos natin makuha yung mga defense na gusto natin makuha dito, pag nawasak natin yan, ganun ulit. Maglalagay ulit tayo ng mga ilang Valkyrie sa gilid. Tapos dito din. Saka tayo mag-spam bandang gitna kung saan gusto nating padaanin yung ating mga route rider, yung ating mga army, yung ating mga hero, mga troops. Diba? Papunta dito sa core. So, kapag nangyari yun, dito tayo mag-spam ng mga ability nila, mga spell. So, ganun yung gagawin natin. So, para simulan na natin to. So, simulan natin yung Royal Champion dito sa bandang 9 o'clock. So, ayan na. Okay. Envy spell. Ma-damage lang natin yan ng konti. Pwede tayo mag-envy. Kapag pag mas madalas mong ginagamit tong attack strategy na to, makakabisado mo naman siya eh. So, ayan. Makikita mo yung damage lang ng Electro Boots. Marami na siyang value na makukuha. Mga buildings, defense, 'di ba? Kahit hindi mo siya matapos i-damage. So yan, sa part na yan, nagkamali ako. Hindi ko nakuha yung monolith pero okay lang. So yan, nakuha na natin yung mga defense sa bandang kaliwa. Naglagay ako ng Valkyrie dito sa bandang, dyan sa bandang ano na yan, sa part na yan, tsaka dito sa taas. Saka natin spam yung mga troops, yung mga army, mga route rider. So labas na natin dyan. Tapos yung ating siege machine o yung ating troop launcher. So, hinihintay ko lang sana dumiretso sila dito sa mga base dito, pero hindi. So, ayan, nakapasok na yung ating mga army dyan sa part na yan. Nangyayari, gamitin yung Grand Warden ability sa part na yan. Tapos yung Royal Champion, dito ko siya binaba. Para dumiretso siya dito sa mga Single Inferno Tower, dito sa Monolith, papunta dito sa gitna, dito sa core, sa Town Hall. Diba? So, ayan. So, nag-envy. Gumana na yung envy. Anong tawag dito? Envy tower ba? So, ayan. Ayan, nagdumiretso na sila sa core. Tapos yung ating, ayan, kapag ganyan na, yung scenario, nakikita mo, meron pa tayo. Buhay pa yung ating mga hero. Lahat ng hero natin buhay pa. Maganda. Tapos yung ating, meron pa tayong revive spell. So, yung pang clean up natin, kung saan wala na yung mga, tulungan na natin yung mga kung bakit archer at saka minion yung ginagamit ko. Yung archer kapag para mas malayo yung range niya. So, pwede tayo makapag-clean up sa mga part na yon. Tapos bukod pa doon, kapag minion naman, kapag yung mga defense, halimbawa mortar, cannon, di ba? Walang value yung mga yon kapag minion yung ginamit natin pang clean. Makukuha pa rin natin siya. Wag lang merong mga air bomb o mga yon, seeking air mine. So, yung seeking air mine, alam ko sa mga malalaki lang. So, basta walang air bomb, walang air traps, di ba? Walang value yung mga ground defense kapag minion yung ginamit natin. So, yun, napakagandang So, nakuha natin tong third attack gamit itong army ko na to. So, sa fourth attack naman tayo. Based naman dito sa layout na to, makikita natin dito na pwede nating ma-reach yung town hall, di ba? Ang goal natin dito is pwede tayong kumuha dito sa baba, pero makikita mo na parang mas malaki yung value na makukuha natin pag dito tayo sa taas kumuha. Kasi kapag ganito yung base layout, check ko na naman yung fire spitter ng kalaban, makikita mo na sa baba na naman siya, tapos nasa gilid siya. So, eto, mababaliwala na to kapag dito tayo sa bandang taas nagsimula. So, wag tayong papadala sa kung saan nakatutok yan.
'Di ba? Malaki kasi yung chance na maubos yung ating mga army lalo na kapag nagdikit-dikit yung mga core defense ng kalaban. As much as possible, i-prevent ko talaga kung kaya i-prevent yung mga range nung mga defense gaya nitong fire spitter. So as much as possible, i-prevent natin yan kasi malaking damage din yan na nagagawa sa ating mga army. So ang plano, pwede tayong mag Royal Champion Church dito sa Archer Tower sa taas. Tapos didiretso siya pa ganito, papunta dito sa Inferno, dito sa Monolith. So kung kayang kuhanin yung Town Hall, mas maganda. 'Di ba? Pero kung hindi, okay lang. So kapag natapos 'yon, so makikita mo dito medyo kalat yung kanyang mga defense niya. So ang gagawin natin, siguro dito tayo maglalagay ng mga Valkyrie, mga ilang Valkyrie diyan, tapos dito natin spam yung ating mga troops papunta dito sa core, pag ganyan. So, ganun yung pag-funnel natin. So, simulan na natin to. Punta natin dito sa taas. So, Royal Champion Charge. Nabubulol na no? Simulan na natin yan dyan. So, Invispell. So, hindi naman necessary na gamitin natin agad yung Invispell. Ako, ginagamit ko lang yun kapag alanganin na yung HP ng Royal Champion. Halimbawa, na-damage na siya ng mga ilang hits. Diba? So, ayan, nakapasok na tayo sa Town Hall. So, makuha kaya natin yung Town Hall. So, feeling ko hindi makukuha to. Pero nakuha naman natin yung Monolith. Natanggal naman natin yung mga ilang defense dyan. So, hindi naliliko yung ating mga Root Rider. So, check natin. Dito tayo maglalagay ng Valkyrie sa bandang baba. Okay, para hindi lumiko. Diba? So, tayo nagsiset kung saan liliko yung ating mga troops. So, spam na natin yung ating mga hero, yung ating mga army. Okay. Medyo sinisipon pa ako. So, ayan. Kapasok na sila. So, kapag ginamit natin yung Grand Warden ability, ipinapartner ko din dyan yung Rage para sulit yung biyahe. Diba? Makabiyahe sila ng mainam dito sa core. So, ayan. Nasa core na sila. Okay. So, maganda yung performance na ginagawa ng ating mga troops. So, ayan. Sa case na to, ang na-revive ko dito is itong Queen. Kasi marami pang defense dito sa baba. Unlike dito sa taas, buhay pa yung Royal Champion natin. Tapos meron pa siyang Phoenix. Okay, meron pa siyang pet. Mare-revive pa siya. Para kung sakali, makuha pa niya yung mga defense dito. So, dito kasi kaya ni-revive ko naman yung Queen sa case na to. Maraming tank. Gaya nito, maraming giant. Nandito pa yung hero. May mga angel pa siyang katabi. Kaya yung Queen, yung ni-revive ko, case-to-case basis din. So, may kita natin, namatay na yung Royal Champion ko dito. Okay, pero meron naman siyang Phoenix. So, yan, na-revive na siya. Nakuha naman natin yung mga ilang defense dyan. Tapos, yung ating mga pang cleanup na troops. And may kita mo, 3-star na naman itong base na to sa ating 4th attack. So, right now, nandito ngayon tayo sa number 5 attack o sa 5th attack. Okay, ang una natin i-check itong mga fire spitter. So, makikita mo yung fire spitter nakatutok sa taas, sa top left at saka sa top right. Nakatutok sila. So, alam na natin kung saan tayo magsisimula. So, pwede tayo magsimula dito o kaya dito. Siguro, pero dito medyo mabala natin yung mga clan castle troops dyan. So, gagawin na lang natin is kuhanin na lang natin tong mga core defense. Kagaya nito, magkatabi sila. Magkatabi yung multi-gear tower, inferno tower, tapos yung X-bow, itong ricochet cannon, at saka itong monolith. So, dito tayo maglalagay ng Royal Champion para makuha natin yung mga defense na yan. Right after nun, ganun ulit. Valkyrie sa gilid para hindi sila lumiko dyan kung ano man. Tapos dito rin sa part na to. So, pagkatapos, siguro, banda dito tayo mag-i-spam ng mga army. Papunta dito sa core, dire-diretso sila dyan. Yung fire spitter sa taas, itong dalawa, mawawalan na sila ng value kakagad. So, pagkatapos nun, yun. So, yun yung plano natin. Tapos, simulan na natin to. So, simulan natin Royal Champion. Makikita mo yung butas niya dito sa pagitan. Ayan, mas maganda dyan ibaba yung ating Royal Champion. Mas pag ganyan, inuuna ko yung Invispell. Na-drop ko muna yung Invispell bago yung Royal Champion. Para walang damage agad yung Royal Champion natin. Hindi siya kagad mapupuwersa, mapo-force na ano. So, ayan. Invispell, Royal Champion. So, hintayin lang natin ng konti. Okay, mapuntahan kaya niya yung Single Inferno.
So, hindi natin alam. So, ayan, dumiretso na siya sa Expo. So, yung Envy naman natin, Expo. So, focus na siya sa, Envy ulit. So, hindi natin yata makukuha yung Monolith. Makuha ba natin? So, makukuha natin. So, yan, nakuha natin yung Monolith. Recall. Pagkatapos nun, yung mga Valkyrie dito sa gilid. Okay. Tapos, dito naman sa part na to, Valkyrie din tayo dito. Tapos, yung ating mga spam na mga hero dito sa part na to. So, yan. Yung Valkyrie, yung hero, yung mga Root Rider. Okay, maganda. So, yung mga Clan Castle niya, drop naman natin dito yung Poison Spell. Okay, sama na natin dito yung ating Siege Machine, ating Troop Launcher para hindi tayo agad mauubusan ng mga army. So, early ng Grand Warden ability yung nagawa ko dito, pero okay lang. So, Rage Spell. So, yan, nakapush na sila ng hindi masyadong sulit yung pagkalagay ko ng Rage Spell doon, pero good pa rin kasi dahil nakapush naman sila pataas. So, yung Royal Champion natin, focus na niya yung Town Hall. Okay, meron pa tayong Revive Spell, meron pa tayong mga pang clean up na army. So, lagi dapat talaga tayo meron pang clean up para in case, gaya nito. Ayan, hindi na pupuntahan ng King yan mamaya o ng ibang army. So, ayan, makikita mo yung minion, yung archer sa bandang kaliwa. Okay, tapos buhay pa yung ating apat na hero, yung queen, 'di ba? Yung ating warden, yung ating king. So, namatay na yung royal champion natin. Na focus na siya ng mga core defense. So, hintayin lang natin ng konti pag namatay siya. So, i-revive spell na natin siya. Hintayin lang natin makapasok. So, yan. Makakapasok na yung mga defense. I-revive na natin yung royal champion. Makikita mo yung value na nakukuha niya. Diba? Basta hindi na siya nagtatank. So, kapag may ibang tumatank na, i-revive na natin siya para marami siyang value na makuha. So, yan. So, yan. Nakuha na niya. Makikita mo. Medyo delikado siya dito kasi single inferno. Mamatay na naman yata yung royal champion natin dyan. Pero okay lang, walang problema. So, ayan. Parang medyo alanganin pa yung ating attack dito. Kasi makikita mo, natira sa atin yung king. Pero marami pa naman tayong backup na mga tanker natin nandito sa likod. So, yun, buti. Nag-rage itong 'di ba? Namatay yung Super Valkyrie, makikita mo yun na maganda sa Super Valkyrie. Pag namatay siya, nagda-drop siya ng rage spell sa ground. So ayan, nag-rage yung ating king and nakuha natin itong defense o itong base na to gamit yung attack strategy ulit na to. So napakaganda, napaka-solid talaga nitong lineup na to. Once na nagamit mo lang siya na maayos, napakalaki yung chance na ma-3-star mo yung mga defense sa Legend League. So, dito naman tayo ngayon sa attack number 6. Okay, pag ganito naman yung layout, minsan may mga chance na may nami-miss yung gumawa ng layout na to. Hindi ko alam kung sadya to o nakalimutan lang talaga. Minsan nagkakaroon ng mga butas, 'di ba? So, dito sa part na to, mayroon siyang parang butas dito sa pagitan ng Ricochet Cannon at saka ng Air Sweeper. So, dito ko ilalagay yung Royal Champion. Okay, sa part na to. So, pagkatapos nun, doon tayo mag-i-envy. So, ang goal natin is makakuha tayo ng maraming core sana. Core defense para So, wala talaga ako planong kuhanin muna yung Town Hall. Pero dahil nakabungad siya, kumbaga sa parang free hit na siya Wala naman tayong envy spell dito kung ano man. 'Di ba? Wala makakapigil sa Royal Champion. Pwede natin makuha yung Town Hall na walang kahirap-hirap. So, pag nakuha natin yung Town Hall, ang goal sana mapunta tayo dito sa Monolith. Pero hindi man, sana makakuha tayo ng mas maraming value. So, yun. Pagkatapos nun, makikita natin yung kanyang base o yung fire spitter niya. So, dito siya nakatutok sa baba. So, isa lang yung fire spitter niya. So, wala nang wala nang value yan. Diba? So, ito pa pala, yung isang niya. So, nakatutok siya dito sa taas. So, yan lang naman yung pinaka natin. So, pagkatapos natin makuha yan, yung bandang gitna, ang medyo problema dito kung saan natin sisimulan, yung base. Pero dahil nga dito, ang gagawin ko na lang dito siguro, dahil wala masyadong defense itong mga part na to, siguro dito na tayo mag-i-spam ng troops sa bandang taas. Tapos dito tayo kukuha ng konting pang funnel o pang backup para dumire-diretso sila papunta dito sa mga defense na to. Pag ganyan. So, yun yung plano natin. So, simulan na natin.
So may kita mo yun yung butas oh. Kulay green. So Invispell. Oh yun pala ang plano niya. Meron pala siyang giant bomb doon. Diba? So yan. So gamitin niya Royal Champion ability. So makuha natin sana. Nakuha na natin itong Town Hall. So yun nga ang sinasabi ko. Hindi siya dumiretso sa ano. Hindi siya dumiretso sa monolith. So ayan. Recall na natin siya. So punta tayo dito sa ating backup plan. Sa ating next plan pala. Ating mga hero. So, ayan. Spam natin niya sa sulok. So, dito sa part na to, hindi yata ako nakapaglagay dito. Ayan. Late ko na pala nilagay. Yung mga troops na para dyan. So, ayan. Spam na natin yung mga army. So, ayan. Yung king ability. Ayan, para makapasok na mas maaga. Tapos yung Grand Warden ability para ma-counter yung poison, tapos yung rage. So, para dumiretso sila sa core. Okay, dyan sa mga ano na yan. Okay, maganda. May kita mo, ayan na sila. So, meron pa tayo natitirang ano, ayan, may kita mo, meron pa akong poison spell, meron pa akong free spell. Okay. Meron pa akong revive spell. May kita mo, maganda yung pagkakapasok natin dito. Buhay pa yung ating mga hero, yung Royal Champion, yung King, yung Queen, yung Grand Warden, may kita mo yung aura niya, 'di ba? So ayan. Buhay pa. So nagamit na natin yung freeze. So mamamatay na yung Royal Champion natin dito. So sa tingin ko namatay na siya, lumabas na yung Phoenix. Okay. So ayan, may kita mo ni-revive ko na yung Royal Champion kaagad. Kasi may mga tank siya. So pero mabilis kasi movement speed niya, kaya naunahan niya yung mga tank. So ayan. Makikita mo, ayan, makikita mo na malinis na naman tong base na to. And another 3-star na naman gamit itong attack strategy na ginagamit ko. Hopefully, ma-appreciate at magamit mo rin ito, matry mo rin to sa iyong attack sa Town Hall 17. So, kung Town Hall 16 ka, pwede rin. Town Hall 15, alam ko, pwede rin. Pwede mo itong magamit. As long as meron kang Root Rider, diba, nagagamit mo itong Troop Launcher, diba, pwede mo itong magawa. Dito naman tayo ngayon sa number 7 attack natin. Okay, para makita mo. So, ayan, yung core defense niya, dikit sa gitna. Di ba? Dami, di ba? So, yung kanyang multi-gear tower, yung kanyang fire spitter, yung kanyang mga scatter shot. So, nakahiwalay yung town hall, nakahiwalay yung monolith. So, mas malaki yung chance natin makuha yung mga yan. Yung mga yan ng walang kahirap-hirap. So, pag nakuha natin tong core, madali na nating mati-3-star to. So, para simulan natin to, siguro hindi natin kailangan i-focus yung town hall sa situation na to. Dahil pag pinocus natin yan, umauubos yung time natin dyan, yung ating mga spell, yung ating mga army. Diba? Posibleng dyan masira yung discarte natin. Tapos makikita mo yung natitira pang core defense niya marami. Kaya malaking chance na hindi natin ito ma-3-star kasama pa yung clan castle niya sa gitna. So, hindi natin i-focus yung town hall. Siguro ang gawin natin, pwede tayong mag-funnel siguro sa basta last part yung town hall. Dapat pag nakalayo yung town hall, nakapunta siya sa isang corner, 'di ba, sa isang compartment, la last part natin yung town hall. So wag kang matatempt na i-take ka agad yung town hall, lalo na kung malaking value yung mawawala sa iyo compared sa pag-funnel. So simulan natin dito sa tingin ko dito sa sa part dito, diyan tayo magro-Royal Champion. And hopefully dumiretso siya dito sa sa monolith, pero probably siguro hindi siya diyan pupunta. Kasi pag nawasak niya tong wizard, ito, yun yung mga magkakadikit eh. So dito siya susunod. So kung nandito na yung Royal Champion natin, malayo siya sa monolith, so dito na siya pupunta. So ganun ang mangyayari. So simulan. Pagkatapos nun, ayan, konting funnel ulit ng Valkyrie dito, tapos dito tayo mag-spam ng mga troops papunta sa core. So yun, ganun ulit. So try natin. Try natin kung makukuha natin to. So, yan. Okay. May kita mo, hindi mo na ako nag-i-inv kaagad. Kasi wala pa siyang nare-receive na damage eh. Para hindi rin sayang agad yung ating inv spell. Siguro kapag na-damage na yung Royal Champion natin ng mga at least 10%, 20%, pwede na tayong mag-inv spell para sulit naman kasi may regeneration ng HP yung Electro Boots. May kita mo yung value na nakuha natin. Palabas na natin yung clan castle.
So, ayan, makuha pa natin yung X-bow, yung... So, dami natin nakuha. Okay, ang ganda. So, malinis na yung part na yan. Hindi na natin maging problema yan mamaya. So, Valkyrie tayo ng konti dito, pang clean up ng funnel. So, ayan, yung mga troops na natin dito sa part na to. Okay. Yung King ability. Tapos yung ating troop launcher. Tapos maya yung Grand Warden ability. Pasunod na. Tsaka yung rage. Okay. So yung rage natin. Tapos yung free spell sa gitna. Marami tayong madi-disable na core defense. So yan. Na-freeze na natin yung yan. Okay. So nakuha na natin yung Royal Champion. Ibinackup na natin. I-recall na natin siya. So yung mga archer kung saan hindi sila marireach na mga defense. Okay. Yung ating mga minions sa baba. Pang clean up. Siyempre, sayang din yung time kung yung halimbawa, naghahabol ka ng time para i-3-star tong base na to. So, may kita mo yung Town Hall. Hindi naman siya, sa totoo lang malakas yung Town Hall. Town Hall 17. Kaya nito makapatay ng army na sa walang kahirap-hirap talaga. Kasi, kaso nga lang kapag halimbawa, marami ka pang mga troops o mga army na natitira na parang nahahati-hati yung damage nito eh. Parang, halimbawa, magkakaiba yung direction nung yung mga army, nahati yung damage niya, parang ganun. So, kahit meron siyang damage per second, hindi yun enough para patayin agad yung mga troops, lalo na kung medyo tanky yung mga troops. So, yung ating equipment dito sa ating Grand Warden, itong Life Gem. So, yung Life Gem natin na yan, pampalaki ng HP yan, kung makikita mo. So, hindi ko na nagamit yung revive spell, oh. 'Di ba? Sa sobrang ganda ng pagkaka-set natin dito sa attack na to. So yan, ginagamit ko lang siya late na. Parang not necessary na gamitin na rin dito sa attack ko to, pero ginamit ko na lang din. Diba? And na 3-star natin tong 7th attack dito sa Legend League. So dito naman tayo ngayon sa attack number 8. So makikita mo Town Hall 16 siya. So random talaga, lumalabas Legend League. May Town Hall 17, minsan may Town Hall 16. Diba? Pero ngayon lang may lumabas ulit na Town Hall 16 sa Legend League sa current situation na to. So, simulan na natin to. So, ayan. Yung Royal Champion Charge, dito ako nagsimula sa 9 o'clock. Ang goal ko naman dito kapag Town Hall 16, yung base, as much as possible, ang una kong kinukuha yung Eagle Artillery. Diba? Kasi talaga, ang lakas ng damage yan. Once na nag-activate ka na, tapos napabayaan yung Eagle Artillery na hindi mo napatay, sobrang laki ng value na kukuhanin sa'yo niyan. So, ayan. Makikita mo yung ating Royal Champion. Nakapasok na siya. So, sayang hindi natin nakuha tong scatter shot, pero okay lang. So, simulan natin yung ating dito sa sa top part. So, didiretso naman yan dito sa dito sa gilid. O, hindi siya pupunta dito kasi malayo na yung mga target niya eh. So, kapag bumaba sila, so makikita mo, ayan, makikita mo dito, hindi ako nakapaglagay ng Valkyrie dito sa gilid. Pero, kita mo, kapag, yun ang problema, halimbawa, hindi ka nag-funnel. 'Di ba? Makikita mo kung saan na pumupunta yung mga Valkyrie natin. So, ayan, mali pa ako ng pagkakapasok ng Earthquake Boots. So, swerte na lang din at pumunta, dumiretso yung ating King dito sa gitna. So, yung mga Valkyrie natin, makikita mo, ayun kung saan na sila pumunta. 'Di ba? So, yun ang problema kapag hindi tayo nag-funnel. Halimbawa, in-spam na lang natin yung troops natin pagtaas ng pag-funnel natin ng Royal Champion Charge. Pwedeng lumiko-liko kung saan-saan yung ating mga troops. So, ayan. Makikita mo, diba? So, ayan. Maganda yung pagkakapasok natin dito. So, meron pa ako revive spell. Makikita mo, hindi ko ginagamit yung revive spell unless meron nang magtatank sa meron nang magtatank dito para dito sa ating Royal Champion. So, ayan, na-revive ko na. So, para sa akin, napakaganda talaga nitong revive spell. Hindi lang siya siguro na-appreciate ng iba na mga hindi pa nakakakita nito. Pero, kung iano mo siya, kung iisipan mo lang talaga kung paano mo siya magagamit na maayos, napakalaking value ang makukuha nitong revive spell. Halimbawa, wala na yung mga kinatatakutan mong defense para i-take kung sino man yung i-revive mong hero. 'Di ba? Malaki yung chance mo na ma-3-star to. And usually, ginagamit ko siya talaga sa Royal Champion. So, kanina, yung situation lang natin kanina, ginamit ko na siya sa Queen. Kasi marami pang value na makukuha yung Queen compared dun sa Royal Champion natin kanina. So, bali yun, another 3-star na naman para dito sa Town Hall 16. So, ito yung 8 attack ko, yung kay Ezra.
So, ayan. Gamit ko rin tong attack na to kay Incredible Ash. So, ayan na 3-star ko siya kay Miss Asnic, kay Lilo, 'di ba, kay Liho, 'di ba? So, mga na 3-star ko siya nitong mga nakaraang araw naman. So, don't get me wrong about sa mga attack strategy. Hindi ko sinasabing pag ginamit mo to, 3-star na kaagad. 100% 3-star na. Depende pa rin to sa paggamit. Depende pa rin to sa practice. 'Di ba? Depende pa rin to sa timing. So, ang point ko lang, kaya tayo gumagawa ng ganitong mga video is para may pakita sa inyo yung mga mas malalaking chance. 'Di ba? Yung malalaking chance na maka 3-star tayo ng base kapag ginamit natin tong attack strategy na to. So, bali dito na po tatapos yung ating video. Maraming salamat po sa panonood. Kung nag-enjoy po kayo dito sa video na to, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion, reaction po kayo, pwede po kayo mag-comment sa baba. At huwag nyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aking channel. Click nyo na rin yung notification bell button para mag-updated po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Ako po pala si Nico. Maraming salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye-bye.